Nanghihina akong napaupo sa kabilang sofa habang nakatingin kay Steven na nakatitig lang sa kambal na hindi makapaniwala sa nakikita. Pansin ko pa ang pagbaba taas ng Adam's apple nito habang nakatitig sa kambal. Daddy, Daddy, paulit-ulit na tawag ni Rapa at Ram habang tumatawa at pilit na inaabot ang mukha ng kanilang ama. I'm sorry, Steven. Hindi niya pinansin ang sinabi ko, bagkus ay umalis siya ng upo sa sofa at lumapit sa kambal. Itinaas niya ang kamay na para bang gustong hawakan ang kambal pero agad na napahinto ang kanyang kamay at pansin ko ang panginginig nito. They are my kids, right? Kitang-kita ko ang panunubog ng kanyang mga mata nang makita ang pagtango ko. Muli niyang binalik ang tingin sa kambal at niyakap ito ng mahigpit na kinatuwa ng dalawang bata. Si Rapa ay tinapon ang kanyang hawak na laruan at sinabunutan ang buhok ng kanyang ama habang tumatawa, at si Ram naman ay pinapatakbo-takbo ang toy car sa ulo ni Steven. Parang may kumurot sa puso ko nang biglang yumugyug ang balikat ni Steven habang yakap ang kambal. Nakatalikod siya sakin kaya hindi ko makita ang mukha niya, pero alam kong umiiyak siya. He's silently crying while hugging our twins. Hindi ko sila kayang panoorin dahil parang kinakain ako ng matinding konsensya. Ngayon alam na ni Steven ang tungkol sa kambal ay hindi ko na tuloy alam kung paano ko ba siya haharapin. Paano ko ba ipapaliwanag sa kanya? Kailangan ko bang sabihin na kasalanan din niya kung bakit ko itinago ang kambal sa kanya? Bahala na! May mga 30 minutes siguro akong nakayuko bago ako nakarinig na may papasok, kaya napaangat ako ng tingin. Agad kong nakita ang pagpasok ni Steven na mabilis na lumapit sa akin at hinatak ang kamay ko. Nasaan ang kambal? Isang nakakatakot na tingin na ngayon ko lang nakita sa kanyang mga mata. Bakit, Alora? Why? Sa higpit ng kanyang pagkakahawak ay napangiwi na lang ako. Paano mo nagawa sa akin ito? Bakit mo itinago na may anak pala tayo? Bakit? Sabihin mo. I'm sorry, Steven. Sorry. Wala ka bang ibang sasabihin kundi sorry? Alam mo ba kung anong ginawa mo sakin sa mga oras na ito, Alora? Nang hindi ako sumagot ay patapon niyang binitiwan ang pagkakahawak sa braso ko at malakas na sinipa ang isang upuan na kinagitla ko. Pero mas nagulat ako nang bigla niyang hinawakan ang magkabila kong balikat at malakas na niyugyug. Sabihin mo kung bakit. Bakit, Alora? Bakit mo ipinagkait sa akin ang anak natin? Sabihin mo, sumagot ka. Dahil din naman sa'yo, Steven. Hindi ko rin ginasto na ipagkait sa'yo ang mga bata, pero wala akong choice nung mga panahong yun, kaya huwag mong isisi sa akin kung ngayon mo lang nalaman na nagkaanak ka. Halo-halong emosyon ang nakikita ko sa kanyang gwapong mukha. Ramdam ko ang galit at sakit sa tingin niya. Kasalanan ko. Paano naging kasalanan ko yun? Dahil ba sa pinilit kitang pakasalan ako dati? Yun ba ang dahilan? Hanggang ngayon ba ay nagagalit ka pa rin sa akin dahil dun? Ganon ba kalaki ang galit mo? At pati anak ko ay ipinagkait mo? Hindi dahil dun. Napasinghap na lang ako nang bigla niya akong hinila sa braso at isinandal sa pader. Kung ganon anong dahilan? Alam mo ba kung anong nararamdaman ko sa mga oras na ito, ha? Pakiramdam ko ay wala akong kwentang ama sa mga anak ko. Ni hindi ko nakita ang unti-unti nilang paglaki. Alam mo naman kung gaano ko kagustang magkaanak tayo hindi ba? Pero bakit? Napapikit ako nang bigla niyang itinaas ang kanyang nakakuyom na kamao. Akala ko ay susuntukin niya ako sa mukha, pero tanging hangin lang ang dumaan sa mukha ko dahil sa impact ng kanyang kamao na tumama sa pader na nasa tabi ng pisngi ko. Napaawang ang labi ko sa pagkagulat dahil sa ginawa niya. Hindi ako makapaniwala. Nang mapatingin ako sa kanyang kamao ay kitang-kita ko ang pagdugo nito, ngunit tila babaliwala lang sa kanya ang pagdugo ng kanyang kamay at nakatingin lang siya sa akin. Kung ang tingin niya sa akin dati ay puno ng pagmamahal, ngayon naman ay puno na ng galit ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Siguro ito ang dahilan mo para gumanti sa akin. Hindi ko inaasahan na magagawa mo sa akin ito, Alora. Ang sakit ng ginawa mo. Hindi pa tayo tapos. Let's talk later. Naiwan akong mag-isa at nanghihinang napaupo sa upuan. Ngayon ay napunta na sa akin lahat ng sisi,
samantalang kasalanan din naman niya kung bakit ko itinago ang kambal sa kanya. Kung hindi sana siya ng babae nung araw na yun ay hindi na sana kami aabot pa sa ganito. Makalipas ang 2 minuto ay muling pumasok si Steven sa loob ng kitchen at buhat na nito ang kambal na hawak pa ang kanilang laruan. Magluluto lang si Daddy, dito muna kayo, huwag malikot, ha? Mommy, come here, baby, dito ka sa mommy. Kinuha ko si Rapo at pinaupo sa aking hita, habang si Ram naman ay tila walang pakialam. Nang mapaangat ako ng tingin ay agad na nagsalubong ang paningin namin ni Steven na hindi ko alam na nakatitig pala sa akin. Magluluto lang ako, bantayan mo muna ang anak natin. Teka, ako ba ang kinakausap niya o si Ram? Sinong kausap mo? Sino pa ba? Ikaw lang naman ang ina ng mga anak ko. Come here, Ram. Dito lang kayo, huwag na kayong lumabas. Gusto kong nakikita ang mga anak ko habang nagluluto ako. Wala na akong nagawa kundi ang umupo ulit at pinaupo si Rapa sa ibabaw ng mesa. Ano pala ang gusto mong lutuin ko? Bahala ka kung anong kaya mong lutuin. Habang nagluluto si Steven ay nakaupo lang ako at nakatingin sa kambal na busy sa paglalaro. Ramdam ko ang kanyang titig kahit hindi ako nakatingin sa kanya. Alam kong panay ang sulyap niya sa amin ng mga anak niya. Pagkatapos niyang nagluto ay sabay kaming kumain. Nasa lap niya si Rapo habang sinusubuan, at nasa akin naman si Ram. Aether, reklamo ni Rapo habang may itinuturo sa taas ng mesa. Ano yun, princess? Ito ba? Turo nito sa isang putahe ng pagkain. Aether, muling sabi ni Rapa. Ano Aether, prinsesa? Ito. Kumuha si Steven ng isang putahe ng pagkain at isusubo na sana kay Rapa pero agad itong umiling. Aether, what is that? What do you mean, princess? Heto ba? Turo ni Steven sa isa pang putahe. Hindi naman. Ground. Napakamot si Steven sa sariling ulo. I don't understand what you're saying, princess. May lamang ang kanyang boses habang may namumuong ngiti. Gusto kong matawa pero pinipigilan ko lang. Talagang hindi sila magkaintindihang dalawa. Son, what Aether means? Tanong niya kay Ram na wala namang pakialam at sige lang ang kain habang sinusubuan. Water daw. Aether means water, baka nabulunan na ang anak mo dahil sa sunod-sunod mong pagsubo sa kanya. Panay subo ka lang kasi, hindi mo man lang naisipan na painumin ng tubig ang bata. Buti sana kung kasing tigas ng lalamunan mo ang lalamunan niyan. Oh, I'm sorry my princess, bobo kasi si Daddy kaya hindi ka naintindihan. Talagang wala pa siyang alam pagdating sa pagpapakain ng bata. Sa bagay, 6 na buwan pa lang ata ang anak niya sa asawa niya na si Mirasol, kaya hindi na ako magtataka kung wala pa siyang experience. Bobo, sabat naman ni Ram habang nakaupo sa lap ko at nakatingin sa kanyang ama na para bang nagtatanong. Hindi ko mapigilan ang mapangiti, hanggang sa napabungis-ngis na ako at ganun din si Steven. Pero nang magtama ang paningin naming dalawa ay agad na natigil ang pagtawa niya at mabilis na nag-iwas ng tingin sa akin bago tumikim. Gusto niyo bang ipasyal kayo ni Daddy mamaya? Tanong niya sa kambal na ikinatuwa nila. Okay kung ganon, ipapasyal kayo ni Daddy mamaya at ibibili ng maraming laruan. Sumama ka kung gusto mo, pero kung ayaw mo ay bahala ka. Sasama ako, baka kung saan-saan mo pa dalhin ang mga anak ko. Mahirap na at baka dalhin mo pa sila sa bahay niyo ng asawa mo. What a nonsense. Pagkatapos naming kumain ay agad kong binihisan ang kambal at nagbihis na rin ako. Hindi ko alam kung saan niya kami dadalhin ng mga bata. Agad niya akong pinasadahan ng tingin na kinataas ng kilay ko. Bakit? May mali ba sa suot ko? Hindi niya pinansin ang tanong ko. Sa front seat ka maupo, ayokong magmukhang driver. Sa front seat, nag-iisip ka ba? Baka nakakalimutan mo na may kasama tayong bata. At isa pa, baka masyadong masikip kapag naupo tayong 4 dyan sa harap. Magkakasya tayo, kaya simulan mo nang pumasok sa loob. Pero kung ayaw mong maupo sa front seat ay pwede ka namang sumakay na lang ng taxi, Alora. Wala namang pumipigil sa'yo. Talagang napakabasi niya, ang yabang.
Pagkapasok ko sa loob ng kotse ay agad niyang pinaupo sa tabi ko si Rapa at Ram at kinabitan ang mga ito ng seatbelt bago siya naupo sa driver's seat. Are you ready, kids? Kids, can you call me again, Daddy? Come on, I want to hear it. Daddy, Daddy, magkasabay na sambit ng kambal. I love it. Okay, and now, say love. Dad, have. And again, say, you. Oh, ho, very good. And now, call me again Daddy. Pumalakpak si Ram at tuwang-tuwa si Rapa. Daddy, Daddy. That's my kids. Proud na sabi ni Steven sa anak at hinaplos pa ang ulo ng kambal gamit ang isang kamay. Tahimik lang akong nakikinig sa kanilang mag-ama at lihim na napangiti. Ang sarap nilang pakinggan. Pakiramdam ko ay parang musika ang halakhak nila sa pandinig ko. Nakakagaan ng loob, nakaka-relax. Okay, this is the last, kids. Repeat after me. Okay, I love you, Mommy and Daddy. Abababo dadada, bababa. Hindi maintindihang sagot ng kambal na sabay naming kinatawa ni Steven. Very good. Muling sabi ni Steven sa proud na boses habang tumatawa. Hindi ko alam kung anong oras kami makakarating sa aming pupuntahan. Hindi kaya sumasakit na ang panga niya. Dahil mula kanina pa ang pagngiti niya at makikita ang kasiyahan sa kanyang mukha lalo na kapag napapatingin sa kambal, pero tuwing magtatama ang aming paningin ay nawawala ang ngiti niya at napapalitan ng pagkaseryoso. Alam kong galit pa rin siya sa akin dahil sa paglilihim ko. Ngayon ay inaamin kong masaya ako sa mga oras na ito dahil sandaling nakasama ng mga anak ko ang kanilang ama kahit may sarili na itong pamilya. Ngayon pa lang ay parang nakakaramdam na ako ng takot para sa mga anak ko, dahil hindi ko alam kung ano na ang mangyayari sa susunod pang mga araw. Halos puno ng mga iba't ibang laruan ang kotse dahil sa dami ng binili ni Steven. Kung hindi pa ako umapila ay baka pati tindihan ng toys ay bibilhin na niya. Tila napagod ang mga anak natin. Hindi ko alam na ganyan pala sila kapag natutulog, ang sarap pagmasdan. Pagdating sa bahay ay agad na ipinasok ni Steven ang kambal sa kwarto at inihiga sa kama. Napahinto ako nang makita si Steven na payapang nakahiga sa tabi ng kambal habang nakapikit. Pwede ka nang umuwi, ayos na kami dito ng mga bata. Akala ko ay tulog na, pero narinig ko na lang ang pagbaba niya sa kama. Akala ko ay lalabas na siya ng kwarto para umuwi pero naglakad siya papasok ng banyo hanggang sa marinig ko na lang ang pagbuhay ng shower. Teka, maliligo ba siya? Talagang dito pa niya naisip ang maligo, pwede naman siyang maligo sa kanila pag uwi niya. Pagkatapos kong magbihis ay agad akong tumabi sa kambal. Wala pang 5 minuto akong nakahiga sa kama ay narinig ko na ang pagbukas ng pinto ng banyo. Mabilis kong ipinikit ang mga mata ko at nagpanggap na tulog. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit ko kailangan pang magpanggap na tulog sa harap ni Steven. Naramdaman ko na lang ang paghaplos ng kamay sa buhok ko. Huwag kang matulog ng basa ang buhok, Alora. Bumangon ka muna dyan. Alam ko namang gising ka pa, nagpapanggap ka lang na tulog. Get up. Rinig ko ang kanyang pagpakawala ng malalim na buntong hininga. Hanggang sa narinig ko na lang ang pagbuhay ng blower at ang paggalaw ng buhok ko. Hindi na ako nakatiis pa at bumalikwas na ako ng bangon bago inagaw ang blower mula sa kanyang kamay. Ako na ang bahala sa buhok ko, Steven. Ang mas mabuti ay umuwi ka na dahil baka hinihintay ka na ng pamilya mo. Dito ako matutulog ngayong gabi, gusto kong makatabi ang mga anak natin. 2 years ko silang hindi nakapiling, kaya kung may puso ka pa, sana naman ay huwag ka ng kumontra pa sa gusto ko, Alora. Nakikiusap ako sa'yo. Nagpaalam ka na ba sa pamilya mo? Baka magalit yun at maghintay sa pag-uwi mo. Ayos lang naman kahit saan ako matulog basta huwag lang sa kalsada, kaya hindi ko na kailangan pang magpaalam sa parents ko. Sige, bahala ka kung gusto mong matulog dito. Buksan mo na lang ang closet ko at maghanap ka ng maaaring magkasya na damit sa'yo. No thanks, okay lang sa akin itong robe. Mabilis niyang sagot at humulik muna sa kambal bago pumikit.
Sa kabila siya at sa kabila naman ako, bali nasa pagitan namin ang kambal. Namayani ang katahimikan sa loob ng silid. Pinatay ko ang ilaw at binuhay naman ang lampshade. Pumikit na lang ako, hanggang sa tuluyan na akong hinila ng antok. Nang magising ako kinabukasan ay mag-isa na lang ako sa kama. Pagpasok ko sa kitchen ay hindi ko makita ang kambal at tanging si Steven lang ang nakaupo sa harap ng pagkain at tila ba may malalim na iniisip. Natauhan lang ito nang marinig ang pagpasok ko. Nasaan ang kambal? Nagtataka kong tanong habang nililibot ang tingin sa bawat sulok ng kitchen. Nasa bahay ng parents ko ang mga anak natin, hinatid ko sila kanina habang tulog ka. Hinintay kita para sabay tayong mag-almusal. What? Bakit hindi ka man lang nagpaalam sa akin na dadalhin mo pala doon ang kambal? Ayokong istorbuhin ang pagtulog mo kaya hindi nakita ginising, and I'm sorry about that. Ang totoo niyan ay gusto kitang makausap ng tayong dalawa lang, Alora. Wala naman tayong dapat na pag-usapan pa, Steven. Kung tungkol sa kambal ang pag-uusapan natin ay huwag ka nang mag-alala pa dahil babalik din naman kami next week sa Amerika, kaya wala ka nang puproblemahin pa. Anong sabi mo? Ilalayo mo sa akin ang anak ko. Tama ba ang pagkakarinig ko? Ayokong manlimos ng pagmamahal at atensyon mo ang mga anak ko, Steven. Alam kong may pamilya ka na, kaya naman kami na mismo ang lalayo sa'yo para hindi ka na mahirapan pa. Ayokong makasira ng pamilya. What? Makakasira ng pamilya? Ano bang pinagsasabi mo? Huwag mo nang itanggi, alam ko namang may asawa at anak ka na. Baka pag-awayan niyo pa ng asawa mo ang tungkol sa kambal, kaya naman para walang gulo ay babalik na lang kami sa Amerika. Ikaw lang naman ang naging asawa ko at sayo lang ako nagkaanak, kaya paano mo nasasabi yan? Saan mo nakuha ang impormasyon na may anak na ako sa iba at nagpakasal sa ibang babae? Dapat kung kukuha ka lang naman pala ng investigador ay piliin mo naman ang pinakamagaling para hindi bokya ang ibabalita sa'yo. Natigilan ako sa sinabi ni Steven. Wala kang asawa. Kung ganun, sinong bata ang buhat mo nung isang araw? Anak yun ng kapatid ko at ng asawa niya, kaya paano naging anak ko yun? At para sabihin ko sa'yo, hindi ako nagpakasal sa ibang babae maliban sa'yo. Kaya nakikiusap ako sa'yo, huwag mo nang tatangkaing ilayo pa sa akin ang mga anak ko, dahil baka tuluyan na akong magalit sa'yo. No, hindi ito maaari. Nagkamali lang ba ako ng pagkakaintindi? Pero napaka-impossible naman dahil hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa nila ni Mirasol sa kanyang opisina 2 years ago, at hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin ako tuwing naaalala ko ang eksenang yon. They cheated on me. Let's eat, Alora. Lumalamig na ang pagkain. Hindi ka mabubusog sa kakatitig sa akin. Kumain ka na. Hindi ko pinansin ang kanyang sinabi at nanatili akong nakatitig sa kanya. Ang daming tanong na gumugulo sa isipan ko at gusto kong itanong sa kanya lahat ng gusto kong malaman, ngunit parang hindi ko mabuka ang bibig ko. Pero tingin ko ay ito na ang tamang pagkakataon para itanong ko lahat ng gusto kong malaman. Kung palalampasan ko pa ang pagkakataong ito ay baka hindi ko na maitanong pa sa kanya. What about Mirasol? About her? Well, she's married now. Nagpakasal na si Mirasol last year sa isang matandang Chinese na minsan na rin naging VIP guest ng hotel. Bigla kong nabitiwan ang hawak kong kutsara at tinidor. Hoy, anong meron? Okay ka lang. Married. Oo, kasal na siya ngayon. Umalis na rin siya bilang manager ng wedding department sa hotel. Oh, saan ka pupunta? Hindi ka pa kumakain, Alora. Pwede mo bang sabihin sa akin kung saan nakatira ngayon si Mirasol? Sure, but before that, kumain ka muna. Sa pagkakaalam ko ay kakabalik lang ni Mirasol kahapon mula sa ibang bansa dahil may business meeting ang kanyang asawa dito sa Pinas. Isa sa mga business partner ni Dad ang asawa niya at baka bukas ay babalik din sila agad pagkatapos ng meeting. Ano nga pala ang kailangan mo sa kanya? Sa pagkakaalam ko ay hindi naman kayo malapit sa isa't isa. May itatanong lang akong importante sa kanya. Mamaya na ako kakain, magbibihis lang ako. Pakihinti na lang ako sa kotse.
Habang nasa biyahe ay nanatili akong walang imik. Panay ang pisil ko sa sarili kong kamay. Are you okay? Tanong ni Steven habang nagmamaneho. I'm okay. Kung maaari ay pakibilisan na lang ang pagmamaneho. Tinawagan ko na si Mr. Chan, nasa room 207 daw ang asawa niya. Huwag ka nang sumama sa loob, baka may trabaho ka pang dapat asikasuhin. Magtataksi na lang ako pauwi, pero baka didiretso ako sa bahay ng parents mo. Pagkapasok ko sa loob ng building ay agad kong hinanap ang room 207 at nag-doorbell. Nakailang doorbell ako bago bumukas ang pinto at bumungad ang mukha ni Mirasol na agad na yumarko ang kilay nang makita ako. Alora, right, anong ginagawa mo dito? Don't tell me naliligaw ka. Maarte nitong tanong at tiningnan ako mula taas hanggang baba. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at malakas na itinulak si Mirasol bago pumasok sa loob at sinara ang pinto. You, sino ka sa tingin mo para itulak ako? Galit na sigaw ni Mirasol habang nakangiwi at dahan daw ang tumayo mula sa pagkabagsak dahil sa pagtulak ko. Ikaw, anong ginawa mo 2 years ago? Anong ginawa mo kay Steven? Sabihin mo. Teka, ano ba talaga ang pinunta mo dito? Tinatanong mo kung anong ginawa ko kay Steven 2 years ago. Hindi ba ikaw ang may ginawa sa kanya? You left him 2 years ago, kaya bakit mo tinatanong sa akin kung anong ginawa ko? Are you out of your mind? Hindi na ko na napigilan ang sarili ko at malakas na hinablot ang buhok ni Mirasol. Hahayaan kong nakakabit yang leeg mo sa ulo mo, basta sagutin mo lang ng totoo ang mga tanong ko. Bitiwan mo ang buhok ko. Ouch! Masakit. Ano ba? Bibitiwan lang kita kapag sinagot mo ng totoo ang tanong ko. Nung araw na naghalikan kayong dalawa ni Steven sa loob ng opisina, what really happened that day? Sumagot ka ng maayos at totoo. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Wala akong alam sa pinagsasabi mo kaya bitiwan mo na ang buhok ko kung ayaw mong idmanda kita. Kung may isyo kayo ni Steven, huwag ako ang pagbuntingan mo ng galit mo. Mas lalo kong hinila ang buhok ni Mirasol. Nasa likuran ako at nasa harap ko si Mirasol habang nakatibingi ang ulo dahil sa paghila ko. Talagang nagmamaang-maangan pa ang bruha. Alam kong alam mo ang ibig kong sabihin. 2 years ago ay naabutan ko kayong naghahalikan ni Steven sa loob ng kanyang opisina, at hindi lang yun dahil nakahubad ka pa, at nung pumunta ako sa kanyang suite ay nandoon ka rin. Ngayon, sabihin mo kung ano ba talaga ang nangyari sa pagitan yung dalawa. Nagkaroon ba kayo ng relasyon habang kasal kami? Umamin ka. Ang pagniwi ni Mirasol ay nauwi sa mahinang paghikbi. Oo na, sasabihin ko na sayo lahat, kaya bitiwan mo na ang buhok ko. Ang sakit na, baka manlagas na ang buhok ko dahil sayo. No, bibitiwan lang kita kapag nasabi mo na sakin lahat. At huwag na huwag mong tatangkaing magsinungaling dahil talagang malalagas ang buhok mo, kakalbuhin ko gamit ang sarili kong mga kamay. That day, I was just trying to seduce him, but I failed. I kissed him but he pushed me. Nagalit pa siya sakin dahil sa paghalik ko sa kanya nung araw na yon. Nung araw na nandoon ako sa kanyang suite ay nagdala ako ng pagkain sa kanya, pero tinanggihan niya at hindi niya sinasadyang natapon ang pagkain sa damit ko, kaya ayon nakibihis ako, at pagkatapos nun ay pinaalis din niya ako agad. Tila hindi ako makapaniwala sa narinig. Pakiramdam ko ay parang may kung anong pamitik sa mata ko dahil sa biglang panunubag. Are you happy now? Nasagot ko na ang tanong mo kaya bitiwan muna ang buhok ko, ouch! Gulat na bulalas ni Mirasol nang bigla kong bitawan ang kanyang buhok at sinalubong siya ng magkabilang sampal. Kulang pa yan kumpara sa ginawa mo. Ngayon ko lang nalaman kung anong klaseng tao ka, Mirasol. You're a gold digger. Kawawa naman ang matandang Chinese na nahulog sa patibong mo. I pushed her down to the floor before I go out. How dare you to do this to me? Idemanda kita. Humanda ka. Kakasuhan kita sa ginawa mo sakin. Habang nasa biyahe ay hindi ko na napigilan ang paghikbi ko habang nakayuko sa dalawa kong palad. Hindi ko akalain na nagawa kong iwan si Steven dahil sa kagagawan ng babaeng yon. Ang tanga ko,
Dapat ay nagtanong muna ako sa kanya at hiningi ang kanyang paliwanag pero iniwan ko siya. Naging padalos-dalos ako nang hindi man lang inaalam ang totoong nangyari. Puro na lang pagtataboy at paakit ang naibigay ko sa kanya. Ang sama ko, ang tanga ko, napakamakasarili ko. Ni hindi ko man lang naisip ang kanyang mararamdaman, tapos itinago ko pa sa kanya ang tungkol sa kambal. Ngayon ay hindi ko alam kung paano ko siya haharapin, kung paano ako hihingi ng tawad sa kanya. Pagdating ko sa mansion ay si Tita Corazon agad ang nakita kong nakaupo sa sofa nang habang nanunod ng TV. Tita, nasaan si Steven? Napalingon si Tita nang marinig ang boses ko, at parang nagulat pa ito nang makitang hilam ng luha ang mukha ko. Nasa taas, hiha, nasa kwarto niya ata, ang sabi ay maliligo lang daw muna siya. Hindi ko na pinatapos pang magsalita si Tita Corazon at mabilis na akong umakyat ng hagdan. Patakbo akong pumasok sa loob ng dating kwarto ni Steven. Pagkapasok ko ay walang tao sa loob pero rinig ko ang lagasgas ng tubig mula sa loob ng bathroom. Walang pagdadalawang isip kong binuksan ang pinto ng bathroom na hindi naman nakalock. Pagbukas ko ay agad kong nakita ang lalaking hubot-hubad habang naliligo sa ilalim ng shower. Ang lalaking sinaktan ko at dinurog ng paulit-ulit. Agad siyang napalingon sakin nang marinig ang pagbukas ko ng pinto. Alora, gulat niyang sambit sa pangalan ko at parang nataranta pa na agad na inabot ang puting tuwalya at itinapas sa kanyang hubad na katawan. Hindi niya pa tuluyang natatapis ng maayos ang tuwalya ng patakbo na akong lumapit sa kanya at yamakap ng mahigpit sa kanyang basang katawan. Wala na akong pakialam kung pati ako ay nabasa na rin. Ramdam ko pa ang pagkahulog ng tuwalya niya dahil sa bigla kong pagyakap pero wala na akong pakialam. Nang sandaling nayakap ko na siya ay doon na ako tuluyang napahagulgol ng iyak. Alora, why? What's wrong? Bakit ka umiiyak? May problema ba? Bakit? Anong pinag-usapan niyo ni Mirasol? Inaway ka ba niya? Sunod-sunod niyang tanong sa boses na puno ng pag-aalala at pilit na sinisilip ang mukha ko pero agad kong siniksik sa kanyang basang katawan. I'm sorry. I'm really sorry. I'm so sorry, Steven. I'm sorry. Forgive me. Please forgive me, Steven. I'm sorry for hurting you. Hindi ko sinasadya yon. Akala ko ay niloko mo ako. I thought you cheated on me that time. 2 years ago.